Magandang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay. Welcome sa programang Tagapagabay. Samahan niyo po kami sa pagbibigay inspirasyon, pagbabahagi ng salita ng Diyos at magandang balita mula sa ating Panginoon. Ako po ang inyong tagapagabay, Police Major Fulgencio M. Canyon Jr., Chief Evangelical Base Section ng PNP Chaplain Service. At alam niyo po, dumarating po sa atin yung mga pagkakataon na tayo po ay napapagod. Kapag ikaw ay napapagod, anong ginagawa mo? Well, ang payo po ng iba, kapag napapagod, physically, kinakailangan mo na magpahinga o kinakailangan mag-relax upang mapanumbalik ang lakas. Yung iba naman ay pinapayuhan na magbakasyon ka muna, mag-relax, mag-isip-isip, para pag-isipan mong maigi kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin. May mga pagkakataon naman po sa ating buhay na kapag napapagod, minsan, nakakaroon tayo ng maling desisyon sa buhay. Pagod ka na ba? Dahil sa lahat ng ginagawa mong pagsisikap, parang sa tingin mo, walang nangyayari. Nakikita po ninyo yung mga anak ninyo, araw-araw, sinasabihin ninyo na, anak, mag-aral kang mabuti para magkaroon ka na kayo ng magandang kinabukasan. Pero ang nakikita po naman ninyo, yung anak ninyo, panay ang laro ng ML, panay punta sa internet cafe, at hindi nyo nakikitang nagre-review. Parang minsan, parang ayaw ko na. At sasabihin na lang natin sa anak natin, anak, pag hindi ka nag-aral ng maayos, tumigil na kayo sa pag-aaral. Dahil nakikita ko parang walang mangyayari sa inyong kinabukasan. Pagod ka na ba? Kapag dumating naman yung pagkakataon na trabaho ka ng trabaho, at lahat ng ginagawa mo, walang pumapansin. Walang nag-a-appreciate. Hindi nga sinasabi, ang ganda naman ng pagtatanim mo. Ang ganda naman ng ginawa mong design sa ating garden. Ang ganda naman ng ginawa mo sa ating kwarto. Walang appreciation. Wala. So, titigil ka na ba na gawin yung mga gandang bagay na ginawa mo? Pagod ka na ba? Dahil ang tagal-tagal mo nang nagtatrabaho, ang tagal-tagal mo nang nagsisikap. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin napopromote. Pagod ka na ba? Na lagi ka nagpapasensya, laging nagsasorry sa'yo, at sasabihin mo, paulit-ulit na lang itong pagsasorry nito. Parang, suko na ako, ayaw ko na. So maraming mga bagay, no, na nag-uudyok sa atin na tumigil na, pagod na ako. Ayaw ko na. Wala din namang mangyayari. At alam niyo po mga kababayan, mga kapatid, dapat matuto rin naman tayo. Alam niyo po sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, maraming gustong manalo, pero ayaw naman po nilang maghintay. Kaya nga, paulit-ulit narinig natin, patience is virtue. Sa atin pong talata na babasahin sa Galatia chapter 6 verse 9, sabi po, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. So maliwanag po na sinasabi po ng banal na kasulatan, huwag tayong mapagod. Alam niyo po yung pagtulong natin sa mga nangailangan, pagtulong sa mga kapatid nating nahihirapan, yun mga mabubuting bagay na ginagawa po natin. Ibig sabihin, hindi po tayo nagbibilang at hindi rin naman tayo naghihintay ng anumang kapalit. Pero alam niyo po, no, naalala ko po, meron po akong kakilala na pagkabata po nila, minor de edad pa lang, mga 8 to 9 years old, they are being forced labor, bata pa lang po. Kailangan nilang magtinda, kailangan tulungan yung nanay nila na magtinda para may makain. At nung siya po ay high school, mag-high school na, pumunta po ng Manila. Sa kanyang katawan na napakapayat, napakaliit, pumasok po siya sa construction. Yung tagapala po ng buhangin. Medyo mabigat na trabaho yun. Sabi sa kanya, kaya mo ba yan? Kaya ko po. And then, siya po ay naging working student sa umaga, nagtatrabaho, sa gabi po nag-aaral. So, hindi po siya tumigil. Nagsikap po siya.
Dahil naniniwala po siya someday na meron ding magiging bunga yung mga bagay na ginawa po niya. At alam niyo po, yung paggawa po niya ay hindi siya napagod. Sa totoo lang po talagang dumarating yung time na patang-pata, pagod na tayo. Pero kapag meron tayong iniisip na balang araw, yung aking sakripisyo, balang araw, yung aking ginagawa, hindi lang ako makikinabang, kundi yung aking mga kapatid, yung mga taong nakapaligid sa akin, yung mga taong nangailangan ng aking suporta. At alam niyo po, sa madaling salita, yun pong binabanggit ko ay akin pong ninong. At sa kanyang pagiging working student, medyo naka-establish na po siya sa kanyang inupahang bahay sa Manila. Sabi niya sa kanyang mga kapatid, pumunta kayo dito sa Manila, follow what I do, sundan niyo lang ako, walang problema sa titirahan, walang problema sa pagkain, basta mag-working student kayo. So, sinundan po yung kanyang footstep at yung kanyang po mga kapatid ay naging successful din at yung paghihirap na dinanas po nila nung siya po ay mga bata, nung sila ay mga bata, ay napalitan ng ginhawa. Bakit nagkaroon ng ginhawa? Dahil hindi po napagod. Hindi po siya sumuko, hindi po siya tumigil. Kaya naman, the rest is history. His life was never been the same again. Kaya naman po mga kababayan, kung tayo po ay tumutulong sa mga kapatid natin, sa mga nangailangan, huwag po tayong magbilang. Alam nyo, kapag nagbilang po tayo, and sometimes, yun nga, pag nag-expect tayo ng sobra-sobra. Pero huwag din naman tayong makalimot ng paalala sa kanila. Alam niyo po, lahat po ng kabutihan na ginawa po natin, balang araw ay aani po tayo. So might be hindi pa ngayon, no? Pero alam natin, when we invest to the people, yung mga taong nangailangan ng tulong mo, tulong pinansyal, nangailangan ng payo mo, nangailangan ng suporta mo, darating po ang panahon na yung kabutihang ginawa mo ay kanilang gagawin sa mga taong nangangailangan din po ng tulong. It is a chain reaction. Gumawa ka ng kabutihan sa isang kapwa, sa isang kapatid natin, gagawin din po niya hanggang sa mga susunod pang saling lahi. So, kapatid, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Darating ang panahon, lahat ng kabutihang ginawa mo, hindi man bumalik sa iyo upang magpasalamat, kundi ginawa nila ito sa mga taong nangailangan. Then, yun na po yung atin pong consolation. Our consolation is to see people na nagtatagumpay o nagtagumpay dahil ikaw ang naging modelo. Dahil ikaw ang naging inspirasyon, dahil ikaw ang nagsakripisyo. Kaya po mga kasama, no? Ako bilang Pilipino, bilang lingkod ng bayan, hindi ako magsasawa na gumawa ng mabuti at tumulong sa mga taong nangailangan sa abot po ng aking pong makakaya. Kung ano yung mga bagay na magagawa po natin, higit sa lahat, mga bagay na mabuti. Sa mga magulang, huwag po kayong mapagod. Netaguyod po ang inyong mga anak. Dahil darating po ang panahon, kung kayo po ay naging mabuti sa inyong mga anak, sila rin po ay magiging mabuting magulang para po sa inyong magiging apo. So napakaganda na meron po kayong legacy na may papamana sa inyong pong pamilya. Meron kang legacy bilang lingkod ng bayan para sa bansang Pilipinas. Huwag kang susuko, laban lang. And someday, you will reap what you sow. Ginagawa po natin ang paglilingkod ng tapat at mahusay, hindi lamang po para po sa ating sarili, hindi lamang po para po sa ating bansa, kundi sa susunod na henerasyon ng bansang Pilipinas. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, patuloy ko pong idinadalangin sa iyo ang aming po mga kababayan, ang mga OFWs na nasa ibayong dagat. Sila po ay nagtatrabaho doon, nagsasakripisyo para po sa kanilang pamilya. At dalangin ko po na huwag po silang mapagod upang may taguyod po ang kanilang pamilya. At pagdating ng panahon, pagbalik po nila sa bansang Pilipinas, sa aming bansa, ay maranasan din naman po nila ang kaginhawaan.
At dalangin po namin, sa amin po, nakasalukuyan, naglilingkod ngayon sa aming bansa. Nawa, tulungan mo po kami na huwag mapagod at magampanan po namin ang aming tungkulin para po sa aming bansa at para po sa aming mga kababayan. Gabayan mo po ang bansang Pilipinas. Gabayan mo po kami. Ito po aming dalangin sa iyong makapangyarihang pangalan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at abangan niyo po kami sa susunod na edisyon at pamamahagi ng salita ng Diyos. Muli, ito po ang inyong tagapagabay, Police Major Fulgencio M. Canyon Jr., Chief Evangelical Bay Section ng PNP Chaplain Service. Lagi po nating tandaan, ang lahat na nagtitiwala sa Diyos, kailanman ay hindi mabibigo. God bless us all.